Matapos ang pagpasok ni Higuruma sa battlefield at nang na-confiscate ng curse tool ni Sukuna, ay ngayon ay masasaksiyan na natin ang purong bakbakan na magbibigay ng liwanag sa tunay na potensyal ni Hiromi Higuruma. Kaya na may i-review na natin ang full chapter 246 at sa mga nagtataka, late po itong full chapter 246 natin ngayon. Kaya after this review ay gagawa ko kagad ng video para sa full chapter 247. This is Mr. Meken and without any further ado ay simulan na natin. Simula ng chapter ay napamura dito si Higuruma nang ang kakulangan niya sa battle experience ay ang siyang dahilan daw na nalagay sila ngayon sa disadvantage situation na may kitang tinamaan pa rin sila ng slashing attacks ni Sukuna. Dito ay napasigaw naman si Yuji na nababahala samantalang si Kusakabe naman ay huminga ng malalim at nag-activate ng new shadow style simple domain dahil siya mismo ang tumangke sa mga slashing attacks ni Sukuna upang maprotektahan si Higuruma. Kaya habang nakatingin si Sukuna sa kanila ay ngayon ay nararamdaman niya o naoobserbahan niya na mas nag-improve na raw ang lahat since the last time, lalo na raw pagdating sa pagre-reinforce ng kani-kanilang curse energy. Habang dito naman kay Kusakabe ay napansin naman ni Sukuna na bagamat di tulad ng domain amplification, kahit ang simple domain lamang daw nito ay sapat na raw upang mapahina ang potency ng kanyang slashing attacks. Meanwhile dito naman kay Kusakabe ay napamura rin siya na muntik na raw siyang mamatay kanina. Pero buti na lang daw dahil ngayon ay alam na raw nila na hindi lahat ng slashing attacks ni Sukuna ay ang isang uri ng slashing attacks na kayang humate ng kahit na ano dito sa mundo. Dahil kung iisipin raw niya ng gusto, ay it seems na mas logical daw talaga na maaaring kinakailangan pa raw talaga ni Sukuna mag-charge up for a period of time o di kay gumawa ng binding daw upang ma-unleash ang same slashing attack na tumapos kay Gojo. Tadapan ni Kusakabe ng slashing attack umano ni Sukuna na ginagamit niya for long distances ay ang tinatawag umanong dismantle. At ang slashing attack naman daw na kayang humati ng kahit na ano ay ang mas pinalakas daw na version ng dismantle na kung saan ay mas pinapalawak ni Sukuna ang target ng technique. According pa kay Kusakabe na pagdating naman daw sa cleave ay except na lang daw kung nasa loob ng domain ni Sukuna ang target ay na-activate lang daw ni Sukuna ang cleave kung hawak-hawak niya ang kanyang target. So nagre-require pala ito ng physical touch bago pa niya magamit under normal circumstances ang cleave. Sabi pa dito ni Kusakabe na regardless raw sa type of slashing attacks ay kung sakali mang matamaan daw sila ng cleave, malapit ang dismantle o slicing attack na kayang humati ng kahit na ano, ay masasabi raw niya na kahit gaano pa raw kalakas ang kanilang curse energy reinforcement o kahit gumamit pa man sila ng domain amplification o di kay simple domain ay still it could mean death pa rin daw dito sa kanila. Bukod pa raw dyan ay ang mas nakakabahala pa raw ay ang hindi pa gamit ni Sukuna ng fire ability nito na ginamit niya noon sa Shibuya. At considering na sapat na raw ang attacking yun upang ma-exercise ang special grade curse spirit na si Jogo, ay sa tingin niya na kung aatakihin sila ngayon ni Sukuna ng same fire ability ay paniguradong tapos raw talaga sila dito. Sabi pa ni Kusakabe na either way ang pagkakabahala raw sa posibilidad na gagamitin ni Sukuna sa kanila ang fire ability nito ay hindi raw talaga makakatulong sa kanila. Kaya mas mainam na lang daw na i-assume na for whatever reason ay as of now ay di pa raw ito kayang gamitin ni Sukuna. Kaya na may dito tinanong ni Kusakabe si Higuruma kung kaya pa ba raw nitong kumilos, in which ay sagot naman ni Higuruma na wala raw problema dahil nakakakilos pa raw siya. Humingi na rin dito ng paumanhin si Higuruma dahil sa instead na curse technique daw ni Sukuna ang mako-confiscate ay ang na-confiscate daw tuloy ng judgment ay ang curse tool nito. Sagot naman ni Kusakabe na ayos lang daw dahil ang executioner sword naman daw ni Higuruma ang isa sa pinakasimpleng paraan sa pagtapos kay Sukuna. Kaya po protektahan daw talaga niya itong si Higuruma kahit na ikakamatay pa raw niya ito. Na maya-maya pa dito naman napatanong si Kusakabe sa kanyang sarili na wikang, teka, mamamatay pala talaga ako dito. Kasi binitawan daw niya ang mga salitang yan kanina para protektahan si Higuruma. Kaya na may matapos niyan ay dito ay nakangiti namang nagsasalita si Sukuna na wikang at the very least daw ay mas pinalakas daw nito mga Jujutsu sorcerers ang kanila umanong depensa. Kaya sa susunod ay pupuntirin daw niya talaga ang mga binti nito. Na dito ay una namang nag-attempt si Choso ng piercing blood na nang napansin nito ni Sukuna ay wika naman niya na sabing gusto niya bang maglaro ng habul-habulan. Na maya-maya pa ay na nakapag-release na ng piercing blood si Choso ay laking gulat niya nang biglang nawala si Sukuna sa kanyang harapan at inatake siya sa pamagitan ng pagbutas sa kanyang katawan gamit lamang ang dalawang kamay nito na tumagos talaga dito sa katawan ni Choso na ngayon napasukan ng dugo. Kinabahala naman ito ni Yuji kaya nang tinapon ni Sukuna si Choso ay kagad niya itong sinalo. At the same time ay makikita naman ngayon ng isang kutsilyo na paparating naman kay Sukuna. Kaya na may sinuntok ito ng King of Curses at ang napunta ito sa itaas ay makikita naman si Ino na mabilis na tumalon at sinalo ang kutsilyo na ang mapurol pala ng kutsilyo ni Nanami na ang siyang ginamit ni Ino sa pag-atake kay Sukuna. Kaya nang didepensahan ni Sukuna ang kanyang sarili ay bigla namang na-activate ang first technique ni Nanami at nakapag-land si Ino ngayon nang may kalakasang atake na nagpabaon ng bahagya sa mga paa ni Sukuna. Inuchay dito na malaya ni Sukuna na may kalakasan nga raw ang atake di tulad sa kanyang ini-expect. Ayon din dito sa naobserba ni Sukuna na ang mapurol daw ng kutsilyo ni Nanami ay naging curse tool na raw na may curse technique ni Nanami. At sa ngayon ay wala pang malino na paliwanag kung paano nila nagawang mailagay ang curse technique ni Nanami dito sa mapurol nitong kutsilyo noon. Matapos yan ay dito naman sinipa ni Sukuna si Ino na blinak naman ni Ino
gamit ang curse tool, na kung saan ay naramdaman din ni Ino ang bigat ng atake ni Sukuna. Kaya na may magkasabay naman kumilos si Yuji at Kusakabe na si Yuji ay nasa harapan ni Sukuna habang si Kusakabe naman ay nasa likuran nito. Ngunit napapalapit na sana si Yuji ay bigla siyang napatigil nang dinepensa niya kanyang sarili mula sa slashing attack si Sukuna. Habang si Kusakabe naman ay nag-attempt ngayon ng isang atake na hindi naman tumama. Pero dito na rin pumasok si Higuruma na dumaan sa likod ni Kusakabe at nag-attempt kagad ng atake gamit ang espada, na mabilis namang iniwasan ni Sukuna at nagawa pang mahawakan ng isang kamay ni Higuruma at pinaulan na ito ng mga suntok. Maya-maya pa hinawakan pa ni Sukuna ng mahigpit si Higuruma, sabay sabing kaya mo pa pang makipagsabayan, at inihagis nito si Higuruma sa napakalayo. Habang may kita naman si Yuji na nasa gilid ngayon ni Sukuna, kaya nang napatalsik ni Sukuna sa malayo-layong distansya si Higuruma ay mabilis namang kumilos si Sukuna para habulin ito. At the same time ay mabilis namang hinabol ni Yuji si Sukuna habang maririnig si Kusakabing sumisigaw na puntahan daw nito si Higuruma at huwag daw nitong hayaang mahiwalay ito sa kanila. Ngunit habang hinahabol ni Yuji si Sukuna ay dito niya napansin ang bilis ng King of Curses na ngayon mas nauna pa sa kanya. Samantalang dito naman kay Higuruma ay nagawa naman itong mapigilan ang kanyang momentum at mabilis namang tumayo. Ngunit bigla namang sumulpot dyan si Sukuna at nag-release ng slashing attack na rinig sa malayo. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay bigla namang ipinakita ang mga araw noon na nagtitipon-tipon sila, na kung saan ay dito sinabi ni Yuji na sa tingin niya na ang curse technique daw ni Higuruma ang isa sa mga maaaring susi sa pag-rescue kay Megumi. Kaya na may dito tinanong ni Yuji ang ilan pa mga detalye tungkol sa curse technique ni Higuruma, na sa walang pag-alinlangan ay binahagi dito ni Higuruma na kahit sino raw matatamaan ng kanyang executioner's sword ay mamamatay daw talaga. However, ang pinatawan lang talaga ng Judgment ang siyang mamamatay. Dadag pa niya na nadi-differentiate daw ng Judgment ang multiple soul na nasa iisang katawan. At nasabi niya raw yan dahil daw mismo sa nangyari noon nung natrap si Yuji sa kanyang Domain expansion, dahil nalaman daw mismo ng Judgment na nasa katawan daw ni Yuji si Sukuna. Kaya kung i-connect daw ito sa status ngayon ni Megumi, kahit na matamaan pa si Sukuna ng executioner sword, as long as si Sukuna lang din ang napatawan ng Judgment, sa tingin niya ay hindi raw maapektuhan si Megumi dito. Since si Sukuna lang ang nahatulan at ang soul lang nito ang natatarget ng executioner sword, even if it means na ang katawan ni Megumi ang gamit-gamit ngayon ni Sukuna. Na nang may paliwanag ni Higuruma ay napasabi naman dito si Maki na napaka-useful din daw pala ng espada ni Higuruma. Matapos ang eksenang yan at sa sumunod naman na panel ay pinakita ang pag-uusap ni Yuji at Higuruma, na dito ay tinanong ni Yuji si Higuruma kung gusto ba rin itong mamatay. Nasagot naman ni Higuruma na masyado naman daw out of the blue ang tanong ngayon ni Yuji. Nasagot naman ni Yuji na kahit kasi di daw marunong si Higuruma gumamit ng reverse curse technique ay gusto pa rin daw nitong gampanan ang role nito laban kay Sukuna. Tugon naman ni Higuruma na siya raw ang taong inabandona ang batas at inabandona na rin ng batas. Kaya para sa kanya ay gusto raw niya pahirapan ang kanyang sarili hanggang sa katapusan. Kasi tulad na lang daw sa sinabi ni Yuji, sa tingin daw niya na kailangan daw niyang gampanan ang kanyang role at mamatay sa laban. Nasagot naman ni Yuji na wikang nakuha naman daw niya ang ibig sabihin ni Higuruma. Kasi ganyan din naman daw ang kanyang nararamdaman ngayon. Pero di pa rin daw niya alam, basta't di raw niya maalis-alis sa kanyang isipan ang idea na dapat ay hindi na lang daw ituloy ni Higuruma ang pinaplano nito. In which ay sagot naman ni Higuruma na wikang wag kang magsalita ng mga ganyan, dahil naging isa na raw siyang tao na hindi na raw makatingin pa sa mga mata ni Yuji. Matapos ang flashback na yan ay dito na sa present ay may kita ngayon si Higurumang nakatayo pa rin mga kaibigan kahit na nakatanggap ito ng mga slashing attacks mula kay Sukuna. Kaya na may dito na na-realize ni Sukuna na gumamit daw pala si Higuruma ng domain amplification upang mapahina o manalify ang kanyang slashing attacks. Maya-maya pa ay may kita namang unti-unti na rin lumiliwanag ang espada nito, na ayon pa ng narrator na less than 2 months pa raw bago na-awaken si Higuruma as a sorcerer. Pero ang bilis daw ng development nito ay nasa abnormal na daw talaga na level. Kaya dito ay napamangha si Sukuna kay Higuruma nang makikita na naghahanda na naman ito gamit ang kanyang one hit one kill na espada. Na ayon pa dito ng narrator na si Higuruma umano ay may potensyal na kayang tumapat even kay Gojo Satoru. At yan mga kaibigan, magsisimula na naman ang kanilang round 2, na ngayon ay evident na sa mga mata ni Sukuna ang pagiging henyo nito at ang pagkakaroon nito ng pambihirang potensyal na kulang lamang sa experience. Kaya naman dito muna natin tatapusin ng video sa last panel na yan, dahil ang isusunod natin as soon as possible ay ang full chapter 247 na isang labanan na magdidetermine sa tadhana ni Higuruma. At yan mga kaibigan, kaya naman kung nagustuhan nyo ng ating video ay kinaget a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.